Sinasabi po sa 2 Corinthians 5:17, "Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come." Kaya tinatawag na born-again experience to know Jesus as Savior and Lord, because anyone who accepts Jesus into his heart becomes a new creation. Born again should not only be an adjective, but it must be a commitment of what our lifestyle should be. Ang pamagat po ng ating pag-aaral, New Faith, New Spirit, or what born-again Christianity requires. Salamat, Ama, sapagkat maaari kaming sumamba sa inyo ng malaya, buong puso, mapagpahayag. Salamat po sa buhay na patuloy nyo ipinahihiram sa amin, sa pag-iingat nyo sa aming pagpaparoot parito. Salamat sa iyong pagbibigay ng aming mga kinakain at pangangailangan. Salamat sa maraming mga dagdag na mabubuting biyaya na ibinibigay mo sa amin. Pinupuri po namin kayo, Panginoon, kung dahil kayo banal, dahil kayo makapangyarihan, kayo maibigin, at kayo, Panginoon, ay labis na makapangyarihan. Nawa ang kapangyarihan nyo ay dumaloy sa aming puso. Bigyan nyo po kami ng kakayahan, Panginoon, na makita kayo, madinig ang inyong tinig. At sa kabila ng maraming mga sagabal, maunawaan namin ang inyong mensahe. Teach us, O Lord, to be quiet before you, to set aside our problems and concerns and worries, and give you undivided attention. Walk in our midst. Dispense blessings to your people. Glorify your name. Heal our illnesses. Strengthen our weaknesses. At nawa, Panginoon, bigyan nyo ng kaliwanagan ang aming mga kadiliman. In the name of Jesus, your Son, Father, we pray that you may protect us from all work of evil men and evil spirits. Protect our loved ones, our households, and as we sit, as we become quiet in your presence to hear your voice, work your wonderful work. Do your wonderful deeds, O God. Lead us unto greater godliness. Be the speaker. Use your servant only as your instrument. Lift up your name and bless us. In the name of your Son, Jesus, we pray. Amen. Sabi po sa Mark 2:18-22, na pagbabasihan natin ang ating pag-aaral ngayon, "Now John's disciples and the Pharisees were fasting. Some people came and asked Jesus, 'How is it that John's disciples and the disciples of the Pharisees are fasting, but yours are not?' Jesus answered, 'How can the guests of the bridegroom fast while he is with them? They cannot, so long as they have him with them. But the time will come when the bridegroom will be taken from them, and on that day they will fast. No one sews a patch of unshrunk cloth on an old garment. If he does, the new piece will pull away from the old, making the tear worse. And no one pours new wine into old wineskins. If he does, the wine will burst the skins, and both the wine and the wineskins will be ruined. No, he pours new wine into new wineskins." At nawa ay kasihan tayo ng Espiritu ng Diyos na unawain ang mga mahiwagang salita na ito. Nagkaroon po ng kontrobersiya dahil panahon ng pag-aayuno. Ang mga Hudyo po ay nag-aayuno kadalasan, lalo yung mga relihiyoso, 2 beses isang linggo. Nakaugalian na nila yan, at yan ay parang pagpapahayag nila ng kanilang kabanalan, ng kanilang pagtitiis, pagtitika, at kung ano-ano pa. At napansin ng mga religious groups, ng mga Pharisees, na may mga tagasunod din sila, nag-aayuno, na ang mga tagasunod ni Jesus ay hindi nag-aayuno. They were not fasting at all. Sabi nila, bakit ang mga tagasunod namin nag-aayuno? Pati ka tagasunod ni John the Baptizer ay nag-aayuno, pero ang tagasunod ni Jesus ay hindi nag-aayuno. At sabi naman ng Panginoon, papaano naman na mag-aayuno ang mga bisita sa isang araw ng kasalan, gayong nandun pa ang lalaking ikinasal? Pag wala na ang lalaking ikinasal, at saka na lang mag-aayuno ang mga panauhin. At pagkatapos ay kanyang isinunod, sabi, saan ka nakakita ng merong sira na damit na lumang-lumang tela, susulsihan mo at lalagyan mo ng tagpi, ang itatagpi mo ay bagong-bagong tela. Sapagkat nung araw po, lahat ng tela, pag bago, pag binasa mo, uurong.
Wala pa noon na priest rank ng mga cloth. Kailangan basahin ng mga sastre ang mga tela bago tahiin dahil pag tinahi mo nang hindi mo binasa, uurong. Sabi, yung lumang-lumang tela na umurong na ng umurong at wala nang iuurong pa, susulsihan mo ng bago, di pagka ngayon nilaban mo yan o nabasa yan, uurong yung bago, mahihila yung luma, at ang mapipilas niyan, mas malaki pa sa dati niyang sira. Hindi ka nagsusulsi ng bagong tela sa lumang tela. At dinagdagan pa ng Panginoon, hindi ka nagbubuhos ng bagong alak sa mga lumang sisidlan ng mga balat ng hayop. Nung araw po, isang sisidlan ng alak, balat ng hayop. Halimbawa, kakatayin ng isang hayop, kukuhanin ng buong buo ang balat niyan, at yung mga dulo lang na mga kinuha sa mga paa at kamay, lalagyan ng tali yung mga dulo, at nagiging waterproof. Leather yan. Pag nilagyan yan ng bagong alak, dapat bagong balat ang pagsisidlan. Kasi yung alak magfe-ferment. Pag nag-ferment ang alak, may expansion na nangyayari. May mga chemical reaction. Dapat bago din yung balat, sasabay siya doon sa nangyayaring reaction sa alak. Pero pagka luma na yung balat ng hayop, katulad ng pagka matanda ka na rin, luma na ang balat, hindi ba? Hindi na yan ay stretch. Kaya nagkakakulubot na. Hindi na yan susunod. So sabi, pag naglagay ka ng bagong alak sa lumang sisidlan at nag-expand yung alak at nag-ferment, nagkaroon ng chemical reaction, ano mangyayari sa balat na yan na hindi sasabay? Sasabog, mapipilas. In other words, sabi ni Lord, yung bago at yung luma, hindi yan dapat pinaghahalo. At least in the context of yung sulse at in the context of this wine. Pero may mga ilang bagay na bago at luma na pwede paghaluin. Huwag natin gawing absolute yung application ng illustration na ito. There are two ways seemingly to read the text. Maaring higit pa sa dalawa, maaaring maraming paraan ng pagbasa sa tekstong ito. Let's try to read it as religious history. Ano po ang nagtatalo dito? Isang dating lumang kaugalian ng pag-aayuno, nakaakibat ng isang dating paniniwala, at ang example ngayon at pagkilos ng mga nananampalataya sa isang sariwa at bagong katuruan ni Jesus at hindi sila nag-aayuno. So it could be read as religious history. And the real question was to fast or not to fast. So the old way, meaning Judaism, and many traditions of it. So Judaism, tradition, ang mga tauhan yan, yung mga Pharisees at si John the Baptizer at ang kanyang mga tauhan, ang pagpapahalaga sa sobrang works, sacrifice, mga ritual, tulad halimbawa ng fasting. In other words, the old way could also mean the pre-Messianic era, yung panahon bago dumating ang Mesiyas, ang panahon bago si Kristo isilang. It is represented in the story by the old cloth. Ito yung luma. And what is the new way? The gospel, the good news, na hindi na sobrang ngayon ina-emphasize na kailangan mong mag-ayuno, kailangan ka magpakasakit, kailangan ka magdusa, sapagkat si Kristo na ang aako ng lahat ng pagpapakasakit at pagdurusa. Yung old way, laging may sacrifice. Magpapatay ng hayop bago sumamba, kailangan may sacrifice. Ngayon, si Kristo na ang magiging sacrifice, hindi na dapat nagsasacrifice ng mga hayop, at hindi na kailangan mag-sacrifice ang tao, sasaktan ng sarili at pahihirapan dahil tinubos na tayo ni Kristo at siya na ang gagawa nun. So now it is a period of grace. While the emphasis of the old religion was works, now the emphasis is grace. So the emphasis of the old religion was to fast, now it is to feast. Magdiwang, magpakasaya dahil sa magandang balita. Therefore, the new way is the Messianic era, ang panahon ni Jesus. Represented in the story, a possibility of reading, the new cloth, yung bagong tela. So kung babasahin po natin sa ganun yan, sa historical reading, the old pre-Messianic era and ways cannot blend alongside the new. The old pre-Messianic ways will have to be set aside, at least while the new faith was being processed. So what was the message? That the new realities, the new message about the kingdom of God should not be, in fact, should not only be patched up with the old tradition and practices.
So hindi ko narinig mo si Kristo, nagkaroon ka na ng mga bagong pananaw, paghahalu-haluin mo lang yon kasama ng dati mong mga pananaw. Sabi ni Jesus, para yan na bagong alak na inilagay mo sa lumang sisidlan, parang bagong tela na isinulsit, itinahimo, itinagpi mo sa isang lumang tela, masisira lang. Or another way to read is that the old traditional religious practices cannot be simply updated or renovated with the fresh teachings of Jesus. Parang maraming mga tao ngayon nagba-Bible, pero nagba-Bible po ako ting Miyerkules Tsaka uma-attend ako ng praise and worship pag linggo, pero pwede bang i-maintain ko lahat ng mga dati kong mga pananalig at mga ginagawa at mga relasyon? Parang ganitong pinag-uusapan dito. Paghahaluin mo yung luma at yung bago, magkakagulo. The new realities born of the Jesus teachings are not to be mixed-matched with old beliefs, but they are to be embraced exclusively and fully. Kailangan, sinasabi mo, born again Christian ka, pangatawanan mo na pagiging born again. Kilalanin ng lubos si Kristo, alamin ng buong buo at ang kanyang mga turo at ipamuhay yon. Hindi pwedeng paghalu-haluin na parang chop suey. The old and the new will not work together. The old and the new will only be in constant stress and conflict. In other words, no religious salad. Marami pong nagtatangkang gumawa niyan. Nag-a-attend ng Bible study, pero pag nakakita doon ng mga katuroan na kontra sa kanyang dating relihiyon o kontra sa kanyang pamumuhay, sa kanyang moralidad o immoralidad, namimili lang ng mga kukunin at namimili ng hindi gagawin. Parang pinaghahalo mo yung tama at mali, pinaghahalo mo yung bagong turo at yung dati mong kaugalian. Sabi ni Lord, it will not work. That's one way to read it as religious history. But I believe that there's a more relevant way for us now to read it, and that is concerning our personal spirituality. Alam niyo po yung Biblia, sobrang mahiwaga at makapangyarihan, maraming paraan ng pagbasa. So kung anong bagay sa iyo ngayon, para ka lalong maituwid, lalo ka maging makadiyos, yun ang dapat mong gawing paraan ng pagbasa. Hindi yung paraan ng pagbasa na magbabagay lang sa iyo mga pagsuway sa Diyos at babagay lang sa iyong katamaran o panglasa, kundi yung babagay para lalo kang umasenso sa pagiging makadiyos. And I like to read it as personal spirituality. Therefore, the old self, the old life, and the old way, which is sinful, is represented by the old cloth and the old wineskin. Ephesians 5:8 says, "For you were once darkness." Dahil light ka na ngayon, dahil kay Jesus, dati, kadiliman ka lang. So the old self, life, and way could only be religious. Only religious, but not spiritual. It is possible. Therefore, fasting is only physical or outward. Nag-aayuno ang katawan, ang sikmura, pero ang espiritu hindi. Ginugutom ang katawan, pero nagpapasasa pa rin ang espiritu sa kalayawan at mga kasalanan. Pwedeng mangyari yon, only a physical fast, but not a spiritual one. The old self and the old set of beliefs could only be ritualistic. Ang relihiyon, ritual lang, ginagawa tuwing Sunday, ginagawa tuwing Wednesday, ginagawa tuwing ganito. May suot pang uniform, may dala-dala pang mga kung ano-anong props, pero walang pagbabago sa loob ng puso. Pwedeng mangyari yon. Baliwala ang pagiging relihiyoso. Tulad ng sinasabi sa Hebrews 10:11. Day after day, every priest stands and performs his religious duties. Again and again, he offers the same sacrifices which can never take away sins. So it is possible for people to be religious every day, to make offerings, to make sacrifices, pero hindi naman nakakapag-alis ng kasalanan, hindi naman nahahango ang tao sa kasalanan, wala namang pagbabago. So it could also be represented by the old wineskin, by the old cloth. Hindi na mababago yan, hindi nag-uurong, yan na yan, ganyan na. And then the new self, the new way, and the new life represents the born-again Christian. And it is represented in the story, in the illustration, by the new wine, na marami pang possibilities na mangyari sa kanya, and by the new cloth. 2 Corinthians 5:17, as we have already quoted. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come.
So kung tayo, tinatawag natin ang sarili nating born again Christian, we are brand new. Nakikita niyo po yung mga brand new kotse kung paano alagaan ng may-ari. Kumisan, mas madalas pang paliguan kaysa sa sarili. Mas madalas pang himasin kaysa sa asawa. Alagang-alaga, punas ng punas, may takip pa, may belo, may lahat, bago kasi. Kung gano'n ba naman ang pag-aalaga natin sa ating espiritu, because we are brand new. Yung kotse, brand new lang yan ng 2 months o 3 months eh. Pero tayo, we are being renewed every day. Day by day, we are being renewed. Kaya nga ang sabi, we are being changed from glory to glory to glory. In other words, every day, brand new na naman yan. Pero ganun ba talaga ang itsura natin pag nanalamin ng ating kaluluwa? Mukha bang brand new? O nag-backslide na at pinaglumaan na? Bago tayo araw-araw. Dahil ang pagpapala ng Panginoon, bago araw-araw. The blessings of God are new every morning. The strength coming from God is new every morning. Even His supply, sabi, give us this day our daily bread. Biruin mo kung hiningi mo sa Panginoon, give us this day our weekly bread. Kung nakakaapat na araw ka namin, amag-amag na yon, luma na. Kaya ang sabi ni Lord, ask every day. Para umuusok pa, mainit, bagong-bagong bake ang bread mo. Ang sarap, parang pandesal na mainit pa, bagong galing sa pugon. Hindi mo gustong 3-day-old pandesal. Gagawin mo na dapat matsakaw yan. Dudurugin mo na at pang bread na lang ng mga ipiprito mo yan. Kaya ang bait-bait ni Lord, sabi ng iba, bakit naman si Lord, everyday, daily lang yung bread, but hindi na lang monthly? Gusto mo ba talaga yung para sa isang buwan, ibigay na ngayon? Ang gusto ni Lord, sariwang-sariwa. So, posible sa mga anak ng Diyos, everyday fresh, everyday new, everyday merong bagong strength, merong bagong blessing, because the blessing of the Lord is new every morning. Pero, yan ba ang nangyayari? We're brand new. Sabi sa 1 Corinthians 6:11, but you were washed, you were sanctified, you were justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God. Pinahugasan ka na, nilinis ka na, bago ka na. So the new self is totally cleansed. Malinis na malinis. Romans 6:4, we were therefore buried with Him through baptism into death, in order that, just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life. What kind of life? New life. Laging new. The old self is dead, and the new self is resurrected. Ganyan ang ating pananaw. So the new and the old lives cannot blend. Like the new and the old cloth, the new and the old wine and wineskin cannot blend. 2 Corinthians 6:14, for what the righteousness and wickedness have in common? Or what fellowship can light have with darkness? Mga anak ng Diyos, hindi na tayo nakikipag-isa sa gawain ng kadiliman sapagkat sinasabi dito, this is not a question. It's really a rhetorical question, meaning it is not meant to ask for information. It is meant to make a very strong statement in a question form. Kasi yung what do righteousness and wickedness have in common, the answer is none. Or what fellowship can have light with darkness, the answer is none. Hindi talaga yan tanong na humihingi ng sagot. Yan ay tanong na napakalakas ng sagot. Hindi na kailangang isipin pa. Amos 3:3, do two walk together unless they have agreed to do so? Of course, the answer is no. And your old nature and your new nature do not agree. Your old self and new self do not agree. Your old ungodliness cannot agree with your new godliness. So huwag na lang pilitin pa. At sabi ni Lord sa Matthew 6:24, you cannot serve both God and money. Money here representing anything that takes away our attention from God. At may mga ganyan, mga lingkod na ng Panginoon, iniiwan pa ang paglilingkod dahil sa pera. Gusto maraming pera. So nandun na sa paglilingkod sa Panginoon, aalis pa dahil sa pera. Pera issues. Sabi niya, you cannot serve both God and money. And some people choose money. Mahirap ang piliin yun. The old sinful, even religious life cannot just be boosted with new Christian additives. Alam nyo ngayon, hinahaluan na natin ng coco diesel, ang gasolina, additive, nakaka-boost.
Ang mga bata, pag na-iniksyon na ng lahat ng mga anti-cholera, anti-kung ano-ano, pag tanda-tanda ng konti, may booster, pangdagdag, pampadagdag. Pero ang Kristyanismo, mga kapatid, ay hindi pampadagdag lang o booster sa ating buhay. It is everything or nothing. Hindi pwede an old lifestyle with motifs of prayer, with motifs of praise and worship, and even Bible verses. Dating buhay, dinedekorasyon na lang ng verses, dinedekorasyon na lang ng pag-attend ng praise and worship at mga hallelujah. Hindi ganon, sabi ni Lord, it will never work. Born-again Christianity cannot just be grafted into the old idolatrous religion. You have to make a decision to make a definite stand for what you now know is biblically correct. Born-again Christianity cannot just be grafted into the old sinful lifestyle. Kaya kung dati akong merong kerida, o di magba-Bible study kami ngayon, ang kerida ko, pero tuloy pa rin ang pangingirida ko, so ginawa ko lang booster and additive yung Christianity. Sabi ni Lord, pinaghahalo mo yung old at new. It will not work. It will only be stressful. To force new Christian ways to blend with the old sinful lifestyle would only cause stress, tension, and destruction. It will not work. A one-half Christian is a one-whole nonsense. One-half lang pagka-Christian mo, the other half eh hindi. So you're one-whole nonsense. Hindi pwede yon. Kaya kailangan buuin ang loob. If you have already accepted Jesus Christ as Savior and Lord, if you have been born again, live a full Christian life. Huwag ka nang kalakalahati. You have to live a full Christian life. Not one half, not one fourth. Para kang merong infeksyon, umiinom ka ng gamot, antibiotic. Sinabi ng doktor, iinumin mo yun ng 1 linggo. Nung pangalawang araw, bumuti-buti ng pakiramdam mo, tumigil ka na. Ayaw na ayaw yan ng mga doktor kasi kailangan full dosage para magtagumpay yung trabaho ng gamot na yon. Dahil kung hindi, magkakasakit ka lang uli. Hihina lang lalo ang iyong katawan. Dahil yung inilagay mong konting gamot, magiging kakampi ng kalaban na sakit yon. Dahil hindi pa na natatalo yung kalaban. Dapat full dosage. Mga kapatid, magkikristyano na rin lang kayo, full dosage na. Sabihin nyo nga sa katabi nyo yan. Kailangan yung inuusig nyo siya, ganun. Kailangan full dosage. Sabihin nyo sa nagsabi sa inyo, hoy, sabihin mo sa sarili mo yan, ha? Diba? O full dosage ka pa, ginagawa mo ba yan? Kailangan full dosage. Walang mangyayari kung half dosage lang. Konti-konti. Do not try to blend your old lifestyle with your new status. You're born again, washed, cleansed, justified, sanctified, made holy, made perfect in the name of the Lord. And what are some of us doing with our lives? Sabi nga, the seed is washed only to wallow in the mire. Hinugasan na ng hinugasan, babalik lang pala sa putik. Sayang. Kailangan pangatawan na ng pagiging malinis. Christian, be one-hearted. Be consistent. Pagdating sa kabanalan, pagdating sa pagsunod sa Diyos, huwag hatiin ang loob. Huwag. Walang mangyayari. Saan mang bagay kailangan buo ang loob. Kung iibig, buong puso. Kailangan buong buo. Walang mararating. At huwag maging maligamgam ang pananalig. Do not be lukewarm. Kahit sa Biblia, ayaw yung maligamgam. Sa pananalig lang naman, ha? Parang kape na maligamgam, walang kwenta. Lalo naman kung ice cream na maligamgam. Dapat kung malamig-malamig, kung mainit-mainit. Revelation 3:16, so, because you are lukewarm, neither hot nor cold, I am about to spit you out of my mouth. Yan ang sinabi ng Diyos sa isang church na maligamgam. Hindi ko kayo malaman kung malamig kayo o mainit, nakakalito kayo. Mabuti pa kung malamig kayo, malamig na. Kasi alam nyo yung malamig na malamig, ang totoo, yung mainit din yon. Alam nyo bang nakakapaso ang yelo?
Yung dalawang extreme, magkapareho yan. Extreme cold, extreme hot. Kasi in a circle, the end is the beginning. Yung talagang pinakamagkalayo, yun ang pinakamagkalapit. Kaya sabi, dapat extreme ka na. Mainit kung mainit, malamig kung malamig. Huwag yung gitna-gitna lang. Nagpe-praise and worship ka na, ibigay mo na. Kakanta ka, lakasan mo na. Ba't para kang ipis? Mag-o-offering ka, ba't di mo itodo? Pakonti-konti, pakonti-konti. Magse-serve ka, para kang bulating sumulpot, mawala. Ba't di ka nalang laging present? May gagawin ka na rin lang, lalo para sa Lord. Gawin mo na with feelings. Alam nyo lahat ng may na-accomplish kasi ginawa nila with feelings. Mga pyramids of Egypt, hanggang ngayon hinahangaan natin talagang with feelings ang construction yan. The wonders of the ancient world. Pag may hinahangaan kang painting, ang ganda-ganda kasi with feelings. Ang dami mga painting na kung ano lang, nalimot na ng tao. Kasi ginawa na rin lang, di pa ginandahan. Minsan bibili ka ng mga damit, ginawa na rin lang nung tumahi, hindi pa ginandahan. Isang gamit mo pa lang, tanggal na yung botones. Isang gamit mo pa lang, tas-tas na yung gilid. Ba't di na lang inayusan, ginagawa na rin lang. So ang ending, hindi ka na bibili uli sa kanya. Gagawa ka na rin lang ng tsinelas, isang takbo lang nung tumakbo, tanggal na yung isang bahagi nun. Ba't di na lang tibayan yan? Gagawa ka rin lang, why don't you give your best? At lalong-lalo kung gagawa tayo para sa Panginoon, nananalig na rin lang, lubusin. Nananampalataya na rin lang, wag nang magduda, itodo na. Sabi ni Lord, kaya walang nangyayari, nagdadalawang loob kayo. Kailangan nananalig kayo ng buong buo. At kung tinalikuran nyo na ang inyong dating buhay, huwag nyo nang balikan. Proverbs 26:11, as a dog returns to its vomit, so a fool repeats his folly. Yung aso, susuka, mamaya babalikan niya, kakainin niya uli ang isinuka niya. Aso ba tayo? Hindi, tao tayo. Kaya sabi, yung isinuka mo na, ikinonfess mo na, kinilala mo ng mali, huwag mo nang balikan. Tama na yon. Pag tumalikod sa kasalanan, talikuran na. Ano po ang central theme ng ating binasa? Anong Jesus logic ang makikita natin? That Jesus does not approve of and that Jesus does not accept compromise. Ayaw niya nung hati-hati. Kailangan buo. Luke 16:13, no servant can serve two masters. Either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. Hindi pwedeng hati. So what old and new clothes could you be trying to patch together, kapatid? Meron ba sa atin ngayong kalagitnaan na may nagpipilit pagsamahin yung old and new cloths? What new wine are you forcing into an old wineskin? In other words, what compromises are you trying to do? Anong pagtsapsoy ng ating pananalig ang gusto nyong gawin? Alam niyo yung tsapsoy, halo-halo, di ba? Nandun lahat. Ganun ba ang ating pananalig? Ganun ba ang ating buhay? What bits and pieces of your old nature are you trying and insisting to accommodate in your new Christian life? Philippians 3:13-14, sabi ni Paul, one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. So niya yung tapos na sa akin, tapos na. Di ko na binabalikan pa yan. I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. So new faith should mean new lifestyle. At kung nakaranas na tayo sa new faith na nagkaroon ng new lifestyle, it must be forever renewed. Every day, every day, every day. Hindi siya dapat ibalik sa dati. No backsliding. No compromise. Kung may pagbabago sa buhay ng Kristiyano, dapat for the better. To be more Christ-like, not to be less. Anong pinagpipilitan natin pagsamahin na hindi naman talaga pwede? Siguro meron tayong maiisip niyan kung tayo ay susuri sa sarili.
Yung talagang hindi pwedeng pagsamahin dahil Kristiyano ka. Ipinagpipilitan mo, gulo lang ang nangyayari, stress, needless problems. Aming Diyos, nagpapasuri po kami sa inyo. Ipakita niyo po sa amin kung may ipinipilit kaming pagsamahin na old and new, bad and good, right and wrong. Tingnan niyo, Panginoon, kung may mga compromises kaming ginagawa sa buhay at hindi kami consistent. Suriin niyo po kami. Gusto po namin, Panginoon, maging buo, hindi hati. Mangusap po kayo sa amin. Magbulay-bulay tayo, mga kapatid, at hayaang mangusap ang Espiritu ng Diyos. Unless you are perfect now, then there must be something to study, something to review in our life. Ano ang hindi pwede? Huwag nyo nang ipilit. Kung alam ng inyong Espiritu, hindi ito pwede, mali ito, isuko na, huwag nang ipilit pa, nang mabuo ang ating loob, mabuo ang ating puso, mabuo ang ating pananalig, at buo din nating tanggapin ang pagpapalang inilalaan sa atin ng Diyos. Magbulay-bulay, makipagniig sa Panginoon.